Ah, nakita ko po kasi kayo kanina sa salamin. Wala kayong ulo. Magandang gabi po Sir Kira at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel ninyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rhea. Isang call center agent dito sa bandang Ortigas. At sa totoo lang, hindi ko alam kung paano kong sisimulan to. Kasi hindi talaga ako magaling magkwento. Ganito kasi yun. Halos 3 days na akong puyat nun dahil sa sunod-sunod na overtime ko. Kailangan ko kasi talaga ng pera nung time na yon. Kaya hanggat kaya kong mag-OT, ino-OT ko talaga. Kaya medyo sabog na rin yung isip ko nun. Tapos nung bandang alas 10 na ng gabi, lumabas ako ng building para magkape sa 7-Eleven sa baba. Para naman magising ang diwa ko. Kasi feeling ko talaga, bibigay na yung katawan ko. Nung pumasok ako sa loob, ang bigat agad ng pakiramdam ko. Pero inisip ko na lang na baka dahil sa pagod. Nagtingin muna ako ng makakain. Napansin ko agad nun na sinusundan ako ng tingin ng staff. Akala pa ata shoplifter ako. Napailing na lang ako sa isip-isip ko. Kumuha ako ng rice meal nila na sisig. Tapos kumuha rin ako ng hot choco. Habang ginagawa yung hot choco, kita ko talaga na sa akin nakatingin yung cashier. Sa inis ko, tinignan ko siya pabalik ng diretsyo. Akala ko nga papalag pero mukhang doon pa lang siya nakaramdam. Pagkuha ko sa inumin ko, dumiretso na ako sa counter. Yung tingin ng cashier sa akin, kakaiba pa rin talaga. Hanggang sa mukhang hindi na siya nakatiis. Nagsalita siya at sinabing wag daw sana akong magagalit sa sasabihin niya sa akin. Kakaway, bakit? Ano ba yun? At talagang kinilabutan ako sa sunod niyang sinabi sa akin. Nakita ko po kasi kayo kanina sa salamin. Wala kayong ulo. Sa seryosong pagkakasabi, nawala yung inis ko nung una na yung akala ko iniisip niyang shoplifter ako. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Pero nung makatapos akong magbayad, sinabihan niya ako na magpalit agad ako ng damit dahil masamang pangitain daw yun. Ang sabi pa niya, kailangan kong gawin yun para hindi ako malasin o maaksidente. Gets ko naman yun. Alam ko rin na yung sinasabi niyang malas yung kamatayan ng taong makitaan ng walang ulo. Kaya naman nagmamadali akong bumalik noon sa office. Dumiretso ako sa locker at kinuha ko doon yung extra kong damit. Sa dami ba naman ng nabasa kong kwento tungkol sa nakitaan ng walang ulo at namatay, syempre maniniwala ako. Nakakatakot kaya yun? Pasalamat pa nga ako na sinabi sa akin yun ng cashier. Kasi mas nakakatakot na makakita ng taong walang ulo. Hindi na ako nakapagtrabaho ng maayos ng gabing yon. Hindi ako mapakali. Kaya after ng shift, sa sleeping quarters na lang muna ako natulog. Dapat talaga uuwi na ako noon pagkatapos ng shift ko. Pero natakot ako sa nangyari sa 7-Eleven. Kaya hinintay ko na muna na magliwanag bago ko lumabas ng office. Pagbaba ko kamo Sir Kira, dadaan sana ako ulit sa 7-Eleven para mag-breakfast muna. Pero una kong nakita yung sirang hagdan sa may entrance nila. Nilapitan ako agad nung kahera nung gabi. At ang sabi niya sa akin, jeep daw ang nakabangga doon nung madaling araw ng mga alas 4. Yun mismo yung oras ng out ko sa duty Sir Kira. Grabe lang, talagang kinilabutan ako nun. Kung hindi pala ako natulog muna sa sleeping quarters, baka may iba na pala talagang nangyari sa akin. At eto, 2 years later, buhay pa naman ako. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbasa ng kwento ko. Hindi lang kasi simpleng tingin yung ginagawa niya,
kundi may kakaibang lagkit talaga sa kung paano niya itong tignan. Bilang sobrang bait sa amin ni Miss V, gusto ko siyang protektahan sa mga katulad ni Bong. Na akala ko nga noon ay simpleng manyak lang. Pero maling-mali ako. Magandang gabi sa inyo, Sir Kira, at sa lahat ng nakikinig sa channel ninyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rico. At gusto ko lang sanang ibahagi itong karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako bilang night shift clerk sa isang sikat na convenience store dyan sa Mandaluyong na malapit sa mga lumang kondo. Hanggang ngayon, Sir Kira, kapag nakakaamoy ako ng kalawang o kaya yung amoy bulok na ewan, talagang tumatayo pa rin ang balahibo ko at parang nanunuot yung lamig sa buto ko. Kasi hindi ko talaga makalimutan noon yung itsura ng katrabaho kong si Bong na akala namin ay normal na tao lang. Nagsimula ang lahat nung pumasok si Bong bilang isang reliever. Kulang kasi kami sa tao noon. At nung una pa lang talaga, medyo off na yung vibes niya. Tapos dahil nga aircon din yung store namin, palaging may kakaibang amoy sa loob. At sigurado kaming sa kanya yun nang gagaling. Kasi naamoy lang naman namin yun mula nung dumating siya. Mabahong malansa. Yun yung exact na explanation ng amoy niya. Pero sabi nga nung guard namin na si Kuya Ben, wag ko na lang daw pansinin. Pero ako kasi, Sir Kira, iba yung pakiramdam ko talaga sa kanya. Kasi para siyang maingat na weirdo na parang hindi mo maintindihan. Tapos yung mga mata niya, laging nakapako doon sa mga babae naming customer. Lalo na kapag dumadating doon yung regular namin na si Miss V na nakatira lang sa katabing kondo. Suki namin yun. Palagi siyang bumibili ng gatas at ng kung ano-anong cravings niya sa gabi. Itong si Miss V ay may 7 months ng buntis. Sobrang laki ng tiyan niya na medyo alangan din dahil maliit lang siyang babae. Pero nung mapansin ko si Bong na laging nakatitig kay Miss V, ay doon na ako nagsimulang mandiri sa kanya. Hindi lang kasi simpleng tingin yung ginagawa niya, kundi may kakaibang lagkit talaga sa kung paano niya itong tignan. Bilang sobrang bait sa amin ni Miss V, gusto ko siyang protektahan sa mga katulad ni Bong na akala ko nga noon ay simpleng manyak lang. Pero maling-mali ako. Paano ba naman? Minsan makikita ko din siyang dinidilaan yung labi niya. Yan bang galawang pangmanyak na mukhang takam na takam sa babae? Ganun ang itsura niya. Hindi lang kay Miss V, kundi pati sa iba pang mga babae na mga customer sa store namin. Isang beses, natanong ko yung guard namin kung bakit hindi ko na nakikita yung mga pusa na pinapakain namin sa area namin. Tinanong ko kung may nanghuli ba ng mga stray sa lugar namin. Pero sabi naman ni Kuya Ben, wala naman daw siyang nabalitaang ganon. Tapos naalala ko. Sabi ko pa kay Kuya Ben, na simula ka ako nung dumating si Bong, nagkawalaan na yung mga pusa sa area. Ako, baka nabahuan kay Bong. Biruan pa namin ni Kuya. Natawa lang siya nun. So eto na nga. Isang gabi yun na sobrang lakas ng ulan. Hindi ako makauwi agad. Kaya tumambay na lang muna ako sa loob kahit tapos na talaga ang shift ko nun. Hindi ko napansin agad na nandoon pala si Bong nung dumating si Miss V na basang-basa sa ulan. Pabilis ko siyang tinulungan. Halata kasing nahihirapan siyang maglakad. Siguro dahil na din sa tiyan niya. Doon biglang lumabas si Bong. Ni hindi ko nga napansin kung saan siya nanggaling. Basta naamoy ko siya. Then paglingon ko, nandoon na siya sa likuran ko. Tatawagin ko sana siya para tulungan ako kay Miss V. Kaso nandoon na naman kasi yung tingin niya na hindi maganda. So hindi ko na lang siya pinansin. Inakay ko si Miss V sa may upuan na nasa may right side lang ng entrance. Nakaharap ako kay Miss V. Medyo sinishield ko siya mula kay Bong na alam kong nasa likod ko pa rin. Nakikita ko kasi siya
dun sa salamin na bilog na nasa taas ng pinto. At talagang kinilabutan ako sa nakita ko. Kitang-kita ko kung paanong lumabas yung mahaba niyang dila na agad din niyang itinago. Napatingin ako sa counter. Inanap ko si Ate Lynn na naka-duty para ma-distract si Bong sa pinaplano niya. Ang kaso wala siya doon. Wala din si Kuya Ben dahil nag-CR siya sa labas. Kabadong-kabado ako noon nung ma-realize kong 3 lang kaming nandoon sa loob. Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Kung dededmahin ko na lang ba? Kasi naisip ko rin naman na hindi naman siguro niya kami gagawa ng masama dahil nasa city kami. Pero sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko noon. Lalo na nang tumayo si Miss V para magtingin ng mga biskwit. Nagugutom daw kasi siya. Sinundan ko na lang si Miss V habang inaalalayan ko ito. At talagang nanghilakbot ako nung lumapit pa rin sa gawin namin si Bong. Hindi ko alam eksakto kung anong nangyari. Kasi biglang pumasok sa store si Kuya Ben at sinugod si Bong na nasa likod namin. Inila ko naman palayo si Miss V. Pareho kaming nataranta nun. Nagtataka kung anong nangyayari. Hindi namin alam ang gagawin namin. Biglang lumabas si Ate Lynn. Nataranta din siya. Nagtatanong kung ano daw ang nangyayari kila Kuya Ben at kay Bong. Sumigaw si Kuya Ben na nakikipagbuno kay Bong. Tumawag daw ng pulis. Ang kaso, bago pa man makatawag, ay nakapiglas at nakatakbo na palabas si Bong nang walang lingon-lingon. Basta na lang siyang tumakbo palayo kahit na malakas pa ang ulan. Siguro dahil sa nangyari, biglang nanakit ang tiyan ni Miss V. Kaya dali-dali kaming tumawag ng ambulansya. Naisugod naman siya ng mabilis sa ospital. Yun nga lang, napaanak din siya nun kahit na kulang pa sa buwan yung baby niya. Pero pareho naman silang ligtas, Sir Kira. Malaki na din yung bata siguro ngayon dahil matagal na rin nangyari yung kwento na to. Hindi na namin na-report yung nangyari. Ang hirap din kasing paniwalaan na mukhang aswang pala si Bong. Nakita daw kasi mismo ni Kuya Ben. Mahabang manipis daw yung dila na nakita niya at mukhang mabangis din daw ang itsura nito. Mabangis na katulad daw ng sa hayop. At talagang nakakatakot. Sabi pa niya, hindi nga din daw niya alam kung saan siya nakahugot ng lakas ng loob sa ginawa niyang iyon. Dahil maski din daw siya, alam niyang natatakot siya nung makita pa lang niya yung kakaibang itsura ni Bong. Hindi ko masisisi ang makakapakinig nito kung hindi sila maniniwala. Siguro nga, kung hindi namin nakita ni Kuya Ben ang itsura ni Bong na nagpalit anyo, baka ako din mismo hindi maniwala sa sarili ko. Hanggang dito na lang, Sir Kira. Maraming salamat kung sakali mang mapili at mabasa itong kwento ko. More power and God bless po. Siyempre nagulat ako. Naalala ko agad yung huling usap namin bago siya nag-day off. Na palagi daw siyang may nakikitang nakasunod sa kanya sa kahit saan siya magpunta. Akala ko nga stalker yung sinasabi niyang nakasunod sa kanya eh. Ang problema, hindi raw tao. Magandang gabi po sa inyo, sir. Itago niyo na lang po ako sa pangalang June. Dati po akong service crew sa isang convenience store. Yung may 3 kulay. Pero hindi ko na lang po papangalanan yung lugar. Pero malapit po sa amin ang isang memorial park at 2 funeral parlor. Kaya talagang yung pwesto namin na yon ay paboritong pagpagan ng mga taong galing sa lamay. Alam niyo naman tayong mga Pinoy. Grabe yung takot natin na masundan tayo ng malas o ng ligaw ng kaluluwa. Kaya compulsory talaga yung magpagpag muna bago umuwi sa bahay. Noong bago pa lang ako sa trabaho, hindi ko masyadong iniintindi yung mga nagpapagpag. Kasi maganda palagi ang kita
kapag may burol sa malapit at sa amin nga nagpupuntahan yung mga nagpapagbag. Pero madalas din akong sabihan ng papa ko na mag-ingat sa trabaho dahil na nga rin doon at baka raw sa akin sumama ang espiritu sa pag-uwi ko. Hindi daw porket wala akong nakikita ay wala talagang sumasama sa akin. Sagot ko naman, ano ka akong gagawin ko? Magpapagpag din muna ako bago ko umuwi sa bahay. Ako, anong pag-iingat ba ang pwede kong gawin? Natahimik si Papa. Tagal niyang nag-isip. Hanggang sinabi niya na magtatanong daw siya. Pagpasok ko nung gabing yon, nagtaka ko. May kakaibang bigat sa loob ng store. Sobrang tahimik sa loob. Tipong madadama mo agad na may kakaiba sa dalawang kasama ko. Pagka-time in ko, tinanong ko agad si Kian kung anong meron. Tas ayun na nga, binalita niya sa akin na naaksidente raw si Miss Manager namin at critical sa ospital. Siyempre nagulat ako. Naalala ko agad yung huling usap namin bago siya nag-day off. Na palagi daw siyang may nakikitang nakasunod sa kanya sa kahit saan siya magpunta. Akala ko nga stalker yung sinasabi niyang nakasunod sa kanya eh. Maganda po kasi si Miss Manager. So kung may stalker siya, hindi na ako magtataka. At kako pa ready akong samahan siyang mag-report sa pulis kung sakaling natatakot siyang magpunta ron. Ang problema, hindi raw tao, kundi multo. Hindi raw niya kita ang mukha nito, pero sigurado daw siyang lalaki yung palaging nakasunod sa kanya. Wala naman akong masabing suggestion, Sir Kira, kasi wala naman akong alam sa mga ganon. Ang sabi ko na lang sa kanya, magdasal siya palagi. Pagka-out ni Kian, 3 na lang kaming natira. Ako, si Jerry at si Kuya Guard. Nagkanya-kanya kami noon. Si Jerry ang nag-aayos ng mga bagong deliver. Ako sa counter at si Kuya Guard nagbabantay lang sa entrance. Maya-maya, may pumasok sa loob. Napatingin agad ako sa entrance para makita kung marami ba yung pumasok. Pero hindi ko naabutan yun. So sa isip-isip ko, isang tao lang yun. Nangibabaw agad yung amoy ng sampagita sa loob. Kaya itinigil ko na muna yung ginagawa ko at naghintay sa customer. Maya-maya nga, may lumapit na sa counter. Pag-angat ko ng paningin ko, si manager. Nagulat ako syempre. Paanong nandoon siya? Kasasabi lang sa akin ni Kian na nasa ospital nga raw siya at critical pa ang lagay. Naisip ko agad na baka niloloko lang pala ako ni Kian. Kaya naman binati ko siya. Pero Sir Kira, hindi ko pa man din natatapos ang pagbati ko. Napansin ko na agad na mas malakas ang amoy ng sampagita sa loob. At habang nakatingin ako kay manager, parang unti-unting nag-iiba yung itsura niya. Tapos nun, nagsalita siya. Ayusin mo yung pagsusukli Madami ka ng short. Sabi niya. At saka siya umalis sa harapan ko at pumasok sa loob ng staff room. Bago pa magsara yung pinto ng staff room, nakita ko pa siyang dumiretso sa loob ng maliit niyang opisina. Bigla akong nilamig nun. Hindi ko alam kung bakit pero kakaiba talaga yung pakiramdam ko. Para pa nga akong masusuka na hindi ko maintindihan. Pagkatapos nun, ay nagsunod-sunod na ang pagpasok ng customer. Hanggang sa hindi na nga kinaya, ay tinulungan na din ako ni Jerry sa counter. Pagkatapos ng madaming customer na yon, nasabi ko kay Jerry na nandiyan si manager. Yun pa lang yung nasasabi ko, bigla niya na akong hinimas sa balikat. Tumigil ka nga dyan, gago ka. Kanina pa ako kinikilabutan dito. Natawa ko sa reaksyon niyang yun. Kung magbiro ng ganyan, gagi. Alam mo namang critical sa ospital si manager ngayon Doon ako natigilan. Sabi ko sa kanya, hindi ako nagbibiro. Talaga ka kung dumating si manager. Napapamura talaga siya nun. At ako, parang hindi ko maproseso ng maayos yung isip ko nun.
Pagpasok ni Kuya Guard, sa kanya ako nag-confirm. Kuya, nasa ospital ba talaga si manager? At umuo si Kuya. Na-aksidente nga daw si manager habang sakay ng tricycle. Pagsabi pa lang niya noon, napatingin ako sa pinto ng staff room at itinuro yun. Sabi ko, pero kasi nakita ko si manager. Binati pa nga ako bago pumasok sa loob eh. Nagdasal ako sa sarili ko pagkatapos lang noon. Ilang araw pang makalipas, ibinalita na lang sa amin na wala na raw si manager. Ilang araw daw siyang nakoma bago ito binawian ng buhay. Kaya siguro nakapunta pa sa store ang kaluluwa nito. Simula noon hanggang sa mag-resign ako, ay nagpapagpag na ako gamit ang pinausukang dahon bago ako pumasok sa bahay. Mas mabisa daw na pagpag yun kaysa dumaan pa sa kung saan saan. Hanggang dito na lang Sir Kira. Salamat po. Hindi ko naman talaga alam kung totoo ba yon o ano. Pero palagi kasi akong sumusunod sa mga ganon. Dahil wala din namang mawawala kung susunod na lang ako, di ba? Tapos ganon lang, makakapag-uwi ako ng hindi ko namamalayan. Magandang gabi po at sa lahat ng mga nakikinig. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jojo. Kasi hanggang ngayon Sir Kira, hindi pa rin ako mapanatag simula nang mangyari itong naranasan ko noong nakaraang buwan lang. Feeling ko hanggang ngayon may nakatingin pa rin sa akin. Kaya pasensya na po kung medyo magulo ang pagkakakwento ko. Medyo kabado kasi akong mag-type habang nagkukwento. Pero ayun nga, simulan ko na po. Galing kami nun sa lamay ng isang malayong kamag-anak sa Bulacan. At alam mo naman tayong mga Pinoy, Sir Kira, sobrang higpit ng matatanda pagdating sa mga pamahiin. Lalo na yung tungkol sa pagpagpag. Na bawal daw kaming umuwi ng diretso sa bahay kasi baka daw sundan kami ng ligaw na kaluluwa o kaya naman ay may sumama sa amin na kung anong elemento galing doon sa punerarya. Kaya kahit pagod na pagod kami ng tropa ko na si Mark at Kevin, ay nagdesisyon kaming dumaan na muna sa 7-Eleven para makapagpagpag ng negative energy ba o kung ano man ang tawag doon. Kasi sabi ng lola ko dati, kapag hindi ka daw nagpagpag, parang binubuksan mo rin yung pinto ng bahay mo para sa mga patay na hindi pa nakakatawid. Noong gabing yon, nagmadali kaming makapasok sa loob ng 7-Eleven. Bigla kasing umambon. Ang lamig-lamig nun. Mas lalo kaming lalamigin kapag nabasa pa kami. Pagpasok namin, doon ko lang napansin na ang dami din palang nakatambay doon sa loob na mukhang galing din sa lamay. Kasi karamihan ng nandoon nakaputi din na tulad namin. So nagkanya-kanya na kami ng kuha ng snacks at drinks namin at sabay-sabay na nagbayad sa cashier. Sa loob na din kami tumambay dahil nabasa na yung mga upuan sa labas. Doon kami umupo sa mahabang upuan na nakaharap sa kalsada. Tahimik lang kami doon. Pare-pareho kaming pagod sa tagal ng biyahe namin dahil sa sobrang traffic. Maya-maya pa nga, yung katabi kong si Kevin biglang nagsalita ng mahina na para daw ang bigat ng pakiramdam niya sa loob ng 7-Eleven. Hindi daw siya mapakali magmula pa nung pumasok kami doon. Habang sinasabi niya yon, napansin ko naman ang refleksyon sa salamin at nagtaka. Wala na kasi yung ibang nakatambay doon. Hindi ko man lang napansin na lumabas na pala sila. Samantalang nakaharap pa ako nun sa labas. Pero nung tumagal pa kami sa loob, pakiramdam ko may mali na. Ewan ko ba kung dahil lang ba yon sa medyo amoy sunrok sa loob kasi nagmamap yung isang staff doon, o dahil may pagka-amoy bulaklak ng patay din doon sa loob. Inamoy ko ang sarili ko. Inamoy ko rin yung mga katabi ko.
Pero wala naman sa amin yung may amoy ng bulaklak. Tinanong ko yung tatlo kung may naaamoy din ba silang amoy bulaklak ng patay. Pero wala naman daw. So ipinagsawalang bahala ko na lang. At dahil gutom pa ako noon, tumayo ako para kumuha pa ng biskwit na pwede kong baunin sa biyahe. Habang namimili ako ng biskwit sa dulo ng aisle, nakita ko sa peripheral vision ko ang isang lalaking nakatayo malapit sa pintuan na staff lang ang pwedeng pumasok. Napatingin ako sa kanya. Nakabarong yung lalaki na kulay cream o baka naninilaw lang. Tapos dumako ang tingin ko pababa kaya nakita ko na nakapaalang siya. Sa gulat ko, napatingin ako sa mukha niya. Doon ko na-realize na hindi pala tao yung tinitignan ko, kundi isang multo. Kasi Sir Kira, wala siyang mukha. Hindi naman literal na wala siyang mukha, Sir Kira ha. Yun bang parang blurred yung mukha niya, kaya hindi mo siya makilala. Pero kahit ganoon, ramdam ko na sa akin siya nakatingin. At nung time na yun, habang nakatingin ako sa kanya, bigla ba namang bumigat yung kaliwang balikat ko at nangawit. Nilapitan ko agad si Kevin. Tapos inaya ko na silang lumabas. Sabi ko, alis na kami at hindi ko nakakukaya yung bigat sa loob. Mabilis namang tumayo si Kevin na kanina pang nakakaramdam. Pagpasok namin sa kotse ay bumiyahe na agad kami. Akala ko nun okay na kasi nakapagpagpag naman na kami. Pero habang nagdadrive ako sa NLEX ay nakaramdam na naman ako ng kakaiba. Patingin-tingin ako sa rearview mirror kasi pakiramdam ko may nakatingin sa akin mula doon. Pero nakita kong tulog na yung dalawa. Ako at si Kevin na lang na nasa passenger seat ang gising nung time na yon. Nung mag-change lane ako, napatingin ulit ako sa rearview mirror. At doon na talaga ako kinabahan. Dahil pagtingin ko sa salamin, ay nakita ko doon ang isang anino na nasa pagitan ni na Mark at Bernard. Nakaupo lang ito doon. Pero nung oras na yun, Sir Kira, yung kilabot ko talaga ay mula ulo hanggang paa na. At mas lalo pa akong natakot nung mapansin ko na parang may hawak itong maliit na kahon sa kanyang kamay. Ang sabi ng lola ko, Sir Kira, kapag daw may hawak na bagay ang espiritu na nakikita o kasama mo, ay regalo daw yun sa'yo. Regalo daw ng kamatayan. Ibig sabihin nun ay may kukunin daw itong buhay sa pamilya mo. Tinawag ko si Kevin na nasa tabi ko. Nakasagot naman siya agad. Sinabi ko na baka may nadala siyang pagkain o kahit ano mula sa lamay. Sagot naman niya agad wala. Pero dahil nga hindi naman siya nag-check, sinabi ko na tignan niya. Tignan niya kako yung gamit niya at sabihan niya rin kako yung dalawa para mag-check din sila. Sabi ko, siguraduhin na wala kaming maiuuwing kahit ano mula sa lamay na pinuntahan namin. So ginising niya yung dalawa sa likod. Ipinacheck ko rin sa kanila yung bag ko. At nakita mula doon sa bag ko ang ilang piraso ng candy. Sigurado ako na hindi sa akin yun dahil hindi naman ako nagki-candy. Tapos biglang sabi ni Bernard sa likod ko na inilagay niya daw yun kanina sa bag ko. Nasigawan ko talaga siya nun. Sabi ko, hindi niya ba alam na bawal mag-uwi ng kahit ano galing sa patay? Tas ang sabi niya lang, hindi naman daw totoo yun. Sa inis ko sa kanya, kinuha ko sa kamay ni Kevin yung candy at itinapon ko sa labas. Iniwasan ko rin munang tumingin sa rearview mirror dahil baka maaksidente pa kami kapag nakita ko ulit na nandoon pa rin sa likod yung itim na nilalang. Naalala ko yung sinasabi ng lola ko patungkol sa pag-uuwi ng pagkain mula sa patay. Iisipin daw kasi ng kaluluwa na iniimbitahan mo siyang sumama sa bahay mo. Hindi ko naman talaga alam kung totoo ba yun o ano. Pero palagi kasi akong sumusunod sa mga ganon. Dahil wala din namang mawawala kung susunod na lang ako, di ba? Tapos ganun lang,
makakapag-uwi ako ng hindi ko namamalayan. Sobrang bad trip talaga ako neto sa pinsan ko nung gabing yun. Paglabas namin ng expressway ay huminto na muna ulit kami sa isa pang 7-Eleven. Hindi ko alam kung magiging effective yung ikalawang pagpag. Pero mas okay pa rin na subukan kesa naman wala kaming gawin. Tapos yung mukha nila, para silang may naintindihan na hindi ko alam. Sabay sabi ni manager na mag-iingat daw ako sa matanda na yon dahil yun daw ang trabaho niya. Hello po Sir Kira, magandang gabi po sa inyo. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay naranasan ko nung nagtrabaho ko sa graveyard shift sa isang maliit na convenience store sa Cavite. Bali may 3 buwan na rin akong nagtatrabaho doon at may isang regular customer kami doon na matanda. Tawagin na lang natin siyang Tatang. Palagi siyang pumupunta doon ng 2:00 ng madaling araw. Tapos ang binibili niya lang ay isang pakete ng sigarilyo. Ang sabi ng mga security guard sa kalapit na bangko mambabarang daw yung matandang yon. Kaya dapat daw akong mag-ingat dito. Pero yung iba naman, ang sinasabi albularyo naman daw ito na mayroong anting-anting. Wala naman akong pinaniniwalaan doon kasi mukha namang normal lang yung matanda. Parang wala ngang pamilya kasi mukha itong palaboy-laboy lang doon sa area namin. Meron din kasing malapit na abandonadong pabrika doon na tinutulugan ng mga palaboy at minsan ko na siyang nakitang lumabas mula doon. Naaawa nga ako sa kanya kasi mukha din siyang pinabayaan na talaga ng pamilya niya. Tapos palagi pa siyang mag-isa. Kaya lang wala din naman akong maitutulong sa kanya. Parang ang mas may pera pa siya kaysa sa akin kasi kahit paano nakakabili pa siya ng pangsigarilyo niya. Pero kada papasok talaga siya ng convenience store, hindi ko rin maiwasang mapangiwi. Meron kasi siyang kakaibang amoy Sir Kira. Talagang nanunuot yun sa ilong. At tatambay muna ng ilang minuto bago tuluyang mawala. Isang gabi noon, medyo maulan. Sobrang nakakapagod yung shift ko na yun. Kasi nag-leak yung bubong malapit sa mga snacks. Syempre, kailangan kong ayusin yung mga natutuluan na stante at punasan yung sahig habang may mga customer na labas-pasok. Tapos wala pa yung kasama ko sa duty nung time na yon. Kaya ako talagang gumagawa ng lahat. Biglang pumasok nun si Tatang. Basang-basa siya. Kaya kitang-kita ko kung gaano siya kapayat. Maya-maya ay may iniabot siya sa akin. Isang plastic na puti yun na merong laman na tila kakanin. Kinuha ko naman kasi akala ko pinabubuksan niya lang sa akin. Sabay sabi niya na sa akin na lang daw. Kakabigay lang daw nun sa kanya ng anak niya. Ang kaso 2 balot ang ibinigay sa kanya at hindi niya raw kayang ubusin. Nahiya naman ako kaya binabalik ko sana yon. Pero sabi niya ayaw naman daw niyang masayang lang. Kaya kuhain ko na daw at wag nang mahiya. So nahihiya man, tinanggap ko na lang din. Sabay sabi niya na pabili daw ng isang pakete ulit ng sigarilyo. So pinagbentahan ko naman siya. Tapos bago siya umalis, ay tinignan niya muna ako tapos nginitian. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Mahilo-hilo talaga ako sa amoy ni Tatang. Amoy alimuum na masakit sa ulo Tapos may halo pang malansa yung amoy niya na hindi ko talaga mawari kung ano. Ang hirap ipaliwanag Sir Kira. Basta nakakahilo yung amoy niya. Inilagay ko muna sa ilalim ng counter yung plastic at inasikaso ko yung tumutulo. Maya-maya pa, dumating na din doon yung kasama ko sa duty at tinulungan ako. Bandang 1:00 ng madaling araw nung makaramdam ako ng gutom. Pumasok ako sa staff room at doon ko kinain yung baon ko. Maya-maya, pumasok yung kasama ko sa staff room.
Ibinaba niya sa harap ko yung plastic na ibinigay ni Tatang. Nakalimutan ko daw ata. Tumango lang ako at saka siya lumabas na ulit. Habang kumakain ako, nakatitig lang ako dun sa plastic. Na-curious ako kung anong laman nun. At pagbukas ko nga noon, sapin-sapin nga ang nasa loob. Kinabukasan pa ng hapon nung magising ako, nung maalala ko yung sapin-sapin. Nilagay ko kasi yun sa baunan ko matapos kong kumain ng lunch break. Kaya naman kinuha ko yung bag ko at tinignan ko kung okay pa yung kakanin. Hindi ko kasi nailagay sa ref. Pero pagtingin ko nga, mukhang okay pa naman. Kaya nagtimpla na lang ako ng kape at kinain ko yun. Pagkatapos kong kumain, naglakad-lakad na muna ako palibot sa bahay para bumaba yung kinain ko. Usually kasi ganon. Pagkatapos kong magkape, wala pang isang oras nakakapagbawas na agad ako. Kaya nung time na naramdaman ko sa tiyan ko na nadudumi na ako, ay dumiretso na agad ako ng banyo. Doon na nagsimula yung paghihirap ko, Sir Kira. Hindi lumabas yung dumi na inaasahan ko. Para akong nag-LBM pero tubig na tubig yung lumalabas sa akin. Pero yung sakit ng tiyan ko, nandoon pa rin. Nagtagal ako doon. Inintay kong makasakses sa pagdumi. Pero wala talaga. So itinuloy ko na yun sa pagligo ko. Kahit na sumasakit pa yung tiyan ko. Ano kasi, pinagpapawisan ako ng malamig kakahintay. Paglabas ko ng banyo, doon ko naman naramdaman ang hilo. Kaya kahit basa pa ang buhok ko, diretso na akong nahiga sa sofa. Grabe yung hilo ko na yun. Kahit nakasteady na ako sa sofa, hindi talaga siya nawala. Hanggang sa maglaway na ako. At sa huli, nagsuka na rin ako. Nakatakbo naman ako palababo para makasuka. Nakita ko ng kasama ko sa apartment na si Felix. Kaya tinawag niya yung kapitbahay naming nurse. Ang tingin niya daw, ina-acid ako. Kaya naman pinabili niya ng gamot yung kasama ko. At sinabihan ako na kapag hindi pa din daw ako umokay hanggang mamaya, dumiretso na daw ako sa health center. At ayun nga, hindi talaga bumuti ang pakiramdam ko buong gabi. Hindi ako nakapasok nun. Kaya kinabukasan ng umaga, nagpunta na ako sa health center. Pero tulad ng sinabi ng nurse, ay maaaring acid reflux lang daw yun. Binigyan lang ako sa health center ng dagdag na gamot. Kaya naman umasa ako na magiging okay na ako pagkatapos nun. Pero Sir Kira, pakiramdam ko talaga pag uwi ko sa bahay, hindi na nga humuhupa yung nararamdaman ko, parang mas lumala pa. Tuyong-tuyo na ang lalamunan ko noon kakasuka. Kaya ang sakit-sakit din ng suka ko. Inom din ako ng tubig noon. Pero hindi pa yun nagtatagal. Ilalabas ko lang din ulit. Depende pa nga. Minsan sa bibig. Minsan naman sa banyo ko inilalabas. Nilalagnat na ako nung dumating si Felix nung hapon galing sa trabaho. Sinabihan niya ako na lumapit na raw kami sa albularyo. Nagad ko namang tinanggihan. Kasi ako, nabigyan naman na ako ng gamot sa health center. Pero ipinilit niya talaga kasi iba na raw ang itsura ko. Sobrang payat ko daw agad. Samantalang isang araw pa lang naman ang nakakalipas mula nang mangyari sa akin yon. Wala na akong choice. Pumayag na lang din ako. Kako sige, kung may kakilala siyang albularyo. Dito ako nilabutan, Sir Kira. Bandang 9:00 ng gabi, dumating si Felix kasama si Tatang. Nakilala naman agad ako ni Tatang nun. Kaya tinanong kung ano daw ang nangyari sa akin. Sinabi ko na lang na biglang sumakit ang tiyan ko nung umaga. Nagpunta na ako ng center pero hindi pa rin umuokay ang pakiramdam ko. Pinilit lang ako ni Felix na magpatingin din sa albularyo. Sabi ko pa na hindi ko alam na albularyo pala kayo, Tang. Tumango-tango lang siya nun, saka siyang umiti sa akin. At pagkatapos, nag-umpisa na siyang gamutin ako. Nagpunta muna siya sa kusina, kumuha ng tubig at may hinalo doon na asin at asukal, sabi daw ni Felix. Tapos muli siyang lumapit sa akin.
Hinawakan at hinimas-himas niya ang tiyan ko. Pumikit at bumulong ng dasal na hindi ko naintindihan. Ibang lengguwahe kasi yata yun. Tapos ganoon din ang ginawa niya sa tubig. Hawak ang baso ay inilagay niya ang palad niya sa ibabaw. Pumikit at dinasalan din niya yung tubig. Ibang lengguwahe din yung gamit niya sa dasal dito. Pagkatapos noon ay sa kanya sinabi na inumin ko raw lahat yun. At kahit na busog pa ako sa lahat ng tubig na ininom ko bago pa sila dumating, inubos ko pa rin yun, Sir Kira. Pagkaubos ko noon, saglit lang, nagsuka na naman ako. Sa isip-isip ko, paano tatalab yun ngayon? Naisuka ko na yung tubig na dinasalan niya. Pagkatapos kong sumuka, sinabihan niya ako na magpahinga na muna. Binayaran siya ni Felix, tapos umalis na si Tatang. Saglit lang nun, nakatulog na ako. At kinabukasan, ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Nakatulala na ako sa pagkakaupo ko sa harap ng kape ko nung lapitan ako ni Felix at tanungin kung kumusta daw ako. Sabi ko, okay na ako. Wala na akong kahit anong nararamdaman na masama sa katawan ko. Nakatulog din ako ng maayos nung gabi na yon, kaya bawing-bawi ko ang lakas ko. Pagpasok ko sa convenience store nung gabi na yon, napakwento ko sa kasama ko sa duty. Kako, magaling palang albularyo si Tatang. Kasi saglit niya lang akong ginamot, okay na ako. Nagtaka siya, pati na yung manager ko. Tatang? Yung regular na customer natin pag madaling araw? Umuo agad ako. Tapos tinanong ako ni manager kung nabigyan daw ba ako ng pagkain. Tumango naman ako. Tapos tinanong niya kung kinain ko raw ba. Tumango naman ulit ako. Tapos yung mukha nila, para silang may naintindihan na hindi ko alam. Sabay sabi ni manager na mag-iingat daw ako sa matanda na yon. Dahil yun daw ang trabaho niya. Nadaw-daw ka. Siya mismo ang gumawa nun sa'yo at siya rin ang gumamot sa'yo dahil siya lang naman ang kilalang albularyo dito. Napatanga ako sa sinabi nila. Kaya pala hindi mawala sa isip ko noon na nangyari lang naman yun sa akin pagkatapos kong kainin yung sapin-sapin na ibinigay niya. Nakaisang kontrata lang ako doon, Sir Kira. Hindi na ako nag-extend pa kahit na gusto ng manager ko. Matapos nang mangyari sa akin yun, ayoko na. Hindi ko masabi kung ano pang pwede nitong gawin. Hirap pa naman akong tumanggi sa tao. Kaya ang tanging solusyon ko na lang noon ang umiwas at lumayo.